morning everyone. Eto na nga, pag-usapan pa rin po natin yung plano ni Marcos at ni Romualdez para sila po ay tuluyang maabsuelto. Nako, grabe ho yung nangyari sa SONA. Kung hindi nyo po yun nakikita, nako, lawakan po natin ang ating pag-iisip. Kasi para sa akin, halatang halata. Halatang halata. Ano po ba itong plano na ito? Ito lang naman po kasi yung kasimple, no? Ang nangyari, dati nang umiingay at naririnig natin at nagpapahapyaw si Ombudsman Ombudsman Remulla kay Romualdez. Ilang beses na sinabi yan. Nagpapahapyaw siya. Actually, DOJ secretary pa lang siya, nagpapahapyaw na siya. Na iniimbestigahan namin si Romualdez at si Saldico. Tapos, imagine niyo to, iniimbestigahan pa lang siya noon. Yung reaction niya, malupit na. At talagang sinabi niya na hindi ako bababa na mag-isa. I will not go down alone. Parang ganun ang kanya sinabi. Para bagang sinasabi niya, kasama ka, isasama namin kayo sa impyerno. Parang ganun ang kanyang bitaw, matindi palaban. Pero this time, iba ang sagot ni Romualdez. Ang sagot ni Romualdez parang masakit man para sa kanya at sa kanyang pamilya. Para bagang lagi nilang ine-emphasize na nakakaawa sila. Kasi si Marcos, ang bitaw niya, masakit man sa akin, nakapamilya ko ito, kamag-anak ko ito, pero pakakasuhan natin siya. Ganyan ang eksena niya, di ba? Eto naman si Romualdez, ganun din ang eksena. Masakit man sa aming pamilya, pero haharapin ko ito. Bigla na kayo naging pamilya, mga animal kayo. Walang pamilya sa inyo. Pagdating sa pera, walang pamilya, alam natin yan. Doon nga lang sa mga barabarangay, pag pera na pinag-usapan, wala nang anak, wala nang magulang eh. Nag-aaway-aaway na, tapos ngayon bigla kayong pamilya. Bagong script nyo, pamilya, animal yan. Kasi tinan nyo yung una, si Remulla lang ang nagsasabi na iimbestigahan si Romualdez. Yung reaction ni Romualdez, para bagang talagang pumutok na. Ngayon, si Marcos na mismo nagsabi, at pakakasuhan na. Isipin nyo umangat yung banat sa kanya, umangat yung parang pagbabanta ng kakasuhan siya lahat. Pero yung response ni Romualdez, bumaba. Hindi na palaban. Bakit ganun? Parang may plano na. Diba? So asa na yung sinasabi ni Romualdez before na I will not go down alone? Nawala na bigla. Bakit? Kasi nga po, mukhang scripted. Diba? Mukhang planado. At yung plano nila ay nabulgar ngayon. Sabi nung iba na kesyo, wag naman daw pag-isipan ng ganyan kasi wala namang ebidensya yung ganyang klaseng teorya. Nagkakamali kayo mga kababayan, may ebidensya yung ganyang teorya. Alam nyo kung paano ebidensya? Remember, when you judge a person, you have to judge yung kanyang consistent na ginagawa. Halimbawa, ikaw nagja-job interview ka. Ako kasi ginagawa ko yan nung ako po, hanggang ngayon pala naman, na nagpapasok ng mga membro sa aking grupo, sa Mocha Girls. Tinitingnan ko yung consistency ng kanyang mga sagot, consistency ng kanyang ginagawa. At higit sa lahat, pinaka-tinitingnan ko yung background niya. Diba? Ano ba yung mga ginawa mo? Alam mo, unang-una kong tinatanong nun, saang grupo ka galing? Siyempre, usually, pagka girl group, galing yan sa ibang grupo eh. Siyempre, saan ka sumasayaw? Kung sumasayaw sila sa mga dance group o kaya sa get group. Tapos, unang tanong ko kagad is, bakit ka umalis doon at bakit ka lumipat sa amin? Yan. Diyan, nagkakaabistuhan na. Diba? Diyan ko nalalaman. Ang hindi niya alam, bago pa mag-audition itong tao na ito, natatanong ko na kung saan galing itong tao na to. At kakausapin ko na yung manager nung dati niyang grupo. So, alam ko na kung bakit ka umalis o tinanggal. Tapos, iba-match ko ngayon, doon sa sasabihin niya na sagot sa akin. Kung consistent ba. Kung hindi consistent doon sa sinasabi niya sa akin at sinasabi ng manager na pinanggalingan niya, may konti tayong problema. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang tunay na nangyari. So, tatanong natin yung mga kagrupo. Alamin natin kung totoo ba yung paratang nung talent na yun doon sa kanyang manager. Malalaman natin ngayon kung ano talaga yung ugali bago natin ito tanggapin. Kasi hindi naman pwedeng tanggap tayo ng tanggap eh. So, eto na nga, at pag-usapan, anong nangyari nga, kaya sinasabi ko sa inyo, tingnan natin kung ano yung background ng mga quote-unquote pinakasuhan ni Marcos. Anong background? Di ba? Kailangan natin malaman. Halimbawa, yung pinakamataas na pinakasuhan niya sa kanyang gabinete, yung secretary ng DPWH, pinakasuhan. Nagpiesta lahat ng tao. Tingnan nyo na, meron ng big fish, pinakasuhan. Pero bigla-bigla, naging state witness. Yeah? Sabihin, ligtas, safety. Hindi nga nakulong eh. Nasa ospital lang eh. Hindi ko nakulong yun. Nasa ospital lang, tapos naging state witness na. Di ba? Eto ngayon.
Maaari bang maging state witness si Romualdez? Hindi, kasi sino pa ba tataas sa kanya? Walang iba kundi ang presidente. So, maaari ang gagawin nila, kakasuhan, pero mahina yung ikakaso, tapos mapapalaya siya. Tapos, sa last zona, tandaan nyo, may isa pang zona bago bumaba sa pwesto si Marcos, may isa pa. Doon sa last zona, malamang ipagyayabang na nakasuhan. Di ba? Nakasuhan na, para buo yung kwento. Nakasuhan na, yun nga lang, mahina yung kaso, kaya na it's either before or after the last zona ay sasabihin acquitted si Romualdez. Tapos na yung zona eh. Wala na. Di ba? Sabihin, wala na siyang i-report, wala na siyang pananagutan sa tao noon, time na yun. Oo, alam nyo yung pagdating dun sa election sa 2020, tanggap na po nila yan. Walang political strategies na magsasabi sa kanilang, uy, may pag-asa pa kayo. Negative ka na, anong pababa? Tapos yung binabanatan mo, pataas ng pataas. Walang magsasabing matinong political strategies ay hindi sila binobola na may pag-asa pa yung kandidato nila. Sigurado kung lahat yan sinasabi na nila na wala ka ng pag-asa, survival na lang ang tangi mong pag-asa. Mag-survive ka na lang hanggang kaduluduluhan ng termino mo. Wala nang iba. Yun na lang ang kanila, makapag-survive at saka alam nyo na. Dali lang check lang tayo. Importante. So, ayun na nga po. So, yun ang sa tingin ko ang plano ng administrasyon na to. Tsaka, yung mga reaction, pansinin nyo, nagtataka nga ako. Yung mga dilawan ako nakikita, yung reaction nila, parang paniwalang-paniwala sila kay Marcos. It's really weird. Kasi nung hindi pa presidente si Marcos, yung reaction nila, galit na galit, gustong manakit. Ganun yung mga pinklawan at dilawan eh. Pero ngayon, nakita na nila yung kapalpakan ni Marcos. Yung kanilang reaction, parang hindi man totally positive, pero parang normal, parang okay na yan. Parang sa kanila naniniwala sila. Sabi ko, ano to? Dahil ba sila po ay nanliligaw? Kasi remember kung meron mang talagang medyo dumidikit kay VP Sara Duterte sa 2020, ito lang iba kundi si Leni Robredo. Kung lalaban lang siya ng tapatan, hindi talaga siya mananalo kay VP Sara Duterte. Especially, marami na rin nagsasabing strategies, wala pang presidenteng natalo na, o wala pang isang kandidato pala na natalo na sa pagka-presidente, tapos mananalo pa uli. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na ganun. Sira ka na eh. Okay? Ang maaari lang magpapanalo sa kanila, kahit papaano, ay talagang brasuhin ng administrasyon. Yung mga LGU, talagang magtadtad ng pera, pakasuhan yung hindi susuporta. Ganun. Which is, based on their history, on their movement, talagang ginagawa na nila yun. Yung kasuhan, yung mga hindi sumusuporta sa kanila. Kasi alam mo, ito yung nahanap na ni Marcos. Nahanap na lakas ni Marcos. Meron siya nakitang strategy away. Alam mo kung ano? Nakita niya na yung mga politiko may mga nakatagong skeleton o may nakatagong baho. At yung baho na yon, na nakatago na yon, ginagamit niya yon upang kontrolin yung tao na yon. So, ginagamit nila yon kahit, yung iba nga kahit ano lang hindi naman totaling baho. Yung ano lang, alingas-ngas lang na medyo dikit lang sa kanila, talagang ididikit na nila ng todo. Katulad ng ginagawa nila sa mga oposisyon. Halimbawa, yung dati nagka-issue yung SEA Games, di ba? Ka-issue yun So, doon nagka-issue yung SEA Games dati na na-dismiss naman ng ombudsman na hindi naman si Cayetano talaga ang in charge sa mga bidding, sa pera, sa budget. Pero since SEA Games, alam natin ang organizer ng SEA Games ay kasama sa pagdating sa mga atleta, ay kasama po si Cayetano. Kaya idinidikit nila ngayon. Kahit wala namang kinaugnayan, pero dahil naging parang mukha si Cayetano noon, ididikit nila ngayon yun. Diba? Yan ang ginagawa ni Marcos. Ito pa, yung kasi ito may balita tayo na talagang ito kasing impeachment, nangangamote sila pag ang nagtatanong dyan si Cayetano. At the same time, hindi lang yung pagtatanong niya. Yung iba, lumalakas din ang loob magtanong. Diba? Kaya ang plano daw nila, pakasuhan ng plunder si Cayetano at ipakulong. Imagine niyo ito Anong epekto nun pag napakulong siya? Iniisip nila ang epekto nun, matatakot na yung mga kasamahan na magtanong at mag-usisa sa impeachment. So, makokontrol nila
yung script sa impeachment. Kasi, para bagang, alam naman natin, di ba, katulad na nangyari kay Marcoleta. Di ba? Nung napakulong si Marcoleta, yung ibang mga senador nawala ng bayag. Lalong-lalo na si Judas Villanueva, nawala ng bayag. Ibig sabihin, ganun yung epekto sa ibang mga senador. Although buti na lang din at matapang po ay, hello po. At yun po ang at yung kanilang senador po buti na lang mga katulad ni Robin, katulad ni Pia ay hindi ko natatakot. Pero hindi ko natin alam yung iba. Kasi alam naman natin yung iba medyo konting pitik mo lang napapraning nauurong ang bayag So yun ang problema natin ngayon. At ito pa nga ang balita Ngayon nga daw na may plano na silang anuhin si Cayetano. Ang sabi ito narinig ko. Hindi ko na lang kasi sasabihin kung sino dahil mahirap na. Let them say it. Pero meron talaga silang alam na talagang sisiguraduhin daw nila na ma-impeach si VP Sara Duterte. By hook o by crook. Talagang sisiguraduhin nila. Kasado na. Tapos na. Ang boto, kasado na. Kasi imagine niyo if they did pay yung mga congressman to impeach VP Sara Duterte, talagang alam natin na binayaran nila yung mga congressman para i-impeach si VP Sara Duterte. Di ba? May kwento pa nga, kinukulong. Nung nagkaroon ng meeting, kinulong. Pag di ka pumirma, nasa labas yung cellphone, iniwan, ay hindi ka makakalabas. At talaga namang marami na nagpatotoong mga congressman na sinabi nila na totoo yun. Isa pa nga natanggal dahil dun. Di ba? So, hindi ho yun kwento-kwento. Marami nagpatotoong congressman yun. Ibig sabihin, kung ikaw, negosyante, nagbayad ka sa customs para ilabas yung produktong kung anumang meron ka. Diba? Kasi piniipit ng customs. So, binayaran mo para magkaroon ka para mailabas yung produkto mo. Ngayon, na mayroon pang hadlang, yung permit mo ngayon doon sa store na bebentahan mo. Sa tingin mo ba, kung ako yung may-ari ng store na yun, na binayaran ko na yung customs, hindi ko babayaran yung mga league, mga papers, mga local government para maitayo yung aking tindahan? Babayaran ko, di ba? Binayaran ko nga yung customs Laki-laki nun. Kasi mas malaki bayad nun kaysa sa permit dito. Same analogy. Kung binayaran ko yung mga congressman para ma-impeach si VP Sara Duterte, sa tingin mo ba, hindi babayaran yung mga senador para bumoto ng impeach o yes to impeach VP Sara? Logic says, alamang, sigurado. Tayo na ba't ako mag-aksaya ng tandaan yung ilang congressman yung binayaran nila dun para makakuha ng 2/3 o 2/3 ng boto para ma-impeach si VP Sara Duterte. Or majority, hindi ako sure sa Congress kung 2/3 o majority. Pero di hamak na mas maraming bilang nun kesa dito sa Senado na boboto ng to impeach VP Sara Duterte. Nakukuha nyo? So, tama yung kinuwento sa akin ng isa kong source dyan sa Senado. Sabi talagang bubuhos ang pera. Bubuhos ang pera at kaso pag hindi nagboto ng yes to impeach VP Sara Duterte. Anyway, ilan na lang naman yung kanilang bubunuin. Kaya ako, careful ako dun sa mga bilyar. Hindi, sigurado tayo kay Robin, kay Cayetano, kay Pia, pero we're not sure kay Loren, kay Bongo. Although loyal talaga siya, pero tandaan nyo may ICC case siya, so pwedeng gamitin yun. Although ako sa tingin ko yung loyalty niya, alam, may mga nagsasabi kasi di ba hindi nga magkasundo si Bongo at si VP Sara Duterte, sabi nila, pero ako hindi ko pagdududahan si Bongo. So ilan lang yung sigurado dyan: Bongo, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Robin, Marcoleta syempre, kaya lang wala na sa bilangan nga. Yung the rest, pwede pang gumanon yun. Ewan ko si Legarda, si Mark Villar, yung isa pang Villar. Di ba, umatin pa nga ng SONA yung isa. So kung doon pa lang medyo lumalambot na, naku po, delicates to. Kaya, bantayan natin itong mga to.
Baka mamaya, biglang bumaluktot ito. Bakit ba parang may trust issue kayo kay BBM sa kanyang mga sinasabi? Kasi siguro yan ang mga tanong ni iba dyan. Di ba? Bakit ba tayong mga banateros may trust issue kay BBM? Alam niyo kung bakit? Kasi ilang beses na po siyang nagsinungaling. Ilang beses na po siyang nambudol. So, hindi mo na maiwasan na magduda ka. Kaya nga dapat extra effort siya sa pangbawi ng tiwala ng taong bayan. Di ba? Una-una, kita nyo na nga yung trust rating niya. Sobrang bagsak. Bakit? Kasi walang naloloko siya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Doon pa lamang po sa sinabi niya na ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte o wala siyang kamay doon sa impeachment. May naniwala. Meron bang ebidensya? Proof na wala talaga siyang kamay doon sa impeachment ni VP Sara Duterte? Alam po yan sa kasaysayan na hindi gagalaw ang Kamara, especially yung lower house nang walang kumpas ng presidente. Doon talagang tinaddad ho si VP Sara Duterte. Hindi lamang po sa impeachment, maging sa hearing. So, hindi mo pwedeng sabihin wala siyang kamay doon sa impeachment na yun. Diba? Doon pa lang, nasira na ho ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Pangalawa, we will not cooperate with ICC. We will not cooperate pero pinadala mo yung dating mahal na taong bayan na presidente. Abay, tarantado ka pala talaga. Isa ka pala talagang napakasinungaling. Isa ka talagang budul-budul man. Kaya nga BBM yung budul-budul man yan eh. So, anong ibig ko lang sabihin? Ganito kasi yan, simple, no, mga kababayan. Kayo, nahuli nyo na yung asawa ninyo o jowa ninyo na nagloko. Di ba ang hirap na magtiwala uli? Kasi sabi nga nila, ang trust, hindi ho yung CD, hindi ho yung condom. Ang tiwala, parang papel yan. Pag yan nagusot na, na-crumple na, yung papel o yung tiwala, kahit planchahin mo pa yan, hindi yan babalik sa dati niyang anyo. Magkakaroon pa rin yan ng mga marka-marka. Unless, i-recycle mo. Punitin mo, tas gawin mo uli, di ba? Baka nga hindi mamay balik sa ganung kaganda eh. Ganun daw ang tiwala. Kaya nga sa mga mag-asawa, di ba? Pagka nakita nyo na yung asawa ninyo, mapalalaki, mga pababae na nagloko, nangulunya. Ang hirap na magtiwala. So, anong dapat gawin nung nangalunya? Dapat po mag-extra effort siya. Doble effort. Para maibalikan niya yung tiwala. Tanong ko kayo, si Marcos ba ay nagdoble effort para mabalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya? Walang lumalabas sa bibig ni Marcos na nangyayari. Lahat ng kanyang sinasabi ay pawang kabaligtaran ng kanyang ginagawa. Yun nga lang tinayuan ng kanyang administrasyon, yung kanyang kampanya na 20 pesos ang bigas. Di ba? Ano nangyari? 20 pesos na bigas, yung pala pangarap lang. At kung maglalabas man ng 20 pesos, kung saan lang siya pupunta at magpapapicture-picture. Kung akala mo naloloko mo yung taong bayan sa ganun mong klaseng estilo, nagagalit lang ng taong bayan. Kasi they feel na niloloko mo. Diba? Ginagago mo sila. So, hindi mo talaga masisisi ang taong bayan na pag sa SONA walang naniniwala. Dahil doon sa pambubudol mo na yun, talaga namang mabibuisit lalo ang taong bayan. Eto nga mga sinasabi niya. Tingnan nyo, halimbawa, yung sinabi niyang, sa palagay ko, sabi niya, dapat nang tanggalin yung system laws. Tapos biglang maya-maya, I order na trabauhin na ng House of Representatives at ng Senate at ng mga mambabatas natin na tanggalin ang system laws. Alam niyo kung sino una nagsabi niyan? Sa totoo lang sino talaga may advocacy dyan? Yung nakakulong, si Marcoleta. Iyan ang battle cry ni Marcoleta nung siya po ay tumatakbo senador. Kasi sinasabi nga niya, hindi dapat ganyan ang singil ng kuryente sa atin. Kasi nga, hindi dapat siya na-charge sa atin. Dapat siyang ipiralo talagang mabago, maayos. Diba? Ngayon, biglang siya na ang nagsasalita pagkatapos sumikulo si Marcoleta. Ang lupit mo. Kaya tuloy hindi naniniwala yung taong bayan sa kanya Hanggang hindi mangyayari yan. Kasi sigurado ko, kung mangyari man yan, ay meron niyang merong twist yan. Kasi wala naman siyang ginawa. Halimbawa, di ba, sinabi niyang wala nang babayaran. Hindi na kailangan ng referral letter mula sa mga congressman. Hindi totoo yan. Isang malaking katarantaduhan yan. At alam ng taong bayan yan na isang malaking katarantaduhan yan sinasabi ni Marcos na ganyan, na wala nang referral letter. At may referral letter. Yung pagka nagkasakit ka o pag may kailangan kang pera sa gobyerno, tulong, ang gagawin mo, kailangan mong pumunta sa isang congressman at para manghingi ng letter na itong tao na ito ay bibigyan namin ng ganito, ay pabigyan ng ganyan, di ba? Wala So, ano ibig ko lamang po sabihin, mga kababayan? Yung mga ganong simpleng bagay na sana